good day everyone. Today I'm gonna teach you on how convert DWG file, your drawing file into a AutoCAD o to PDF file. Para ma-portable, hindi na DWG file yung mga files na sinasend natin like sa akin as a teacher or sa mga clients nyo. So yan, I'm gonna start presenting. So, we have our title block. Tawag dito, as you all know, alam niyo naman yung title block. And it's a project from Adrian Mandapat. Shout out sa iyo. So, kinuha ko lang siya. So, yan. So, this is the title block. I will be providing the title block on our G class na uploaded. So, before that, I'm gonna discuss what's inside our title block. So, of course, it is a A3 paper title block. So, A3 paper title block siya, meaning, hindi siya yung regular nating short bond paper. Kasi yung short bond paper natin, pero pwede naman siyang i-fit into short bond paper kaso magbabago yung scale niya. But, to scale the drawing na perfect siya sa paper natin without altering the size ng mismong drawing na hindi siya naka-scale, we have to make the paper ganun din. Same size as the A3 paper sa ating drawing. So, it's sa A3 paper layout. So, nandito, of course, sa first paragraph natin is your logo. Yan. Pwede kayong gumawa ng logo nyo, your sariling logo. So, if you, alam ko, meron sa inyo dyan, babalak after this, babalak ng firm, magbabalak ng mga kahit ano. This is a standard from National Building Code pala yan. So, ito naman, certified by. So, dito yung pipirma yung mga professionals natin. Like me, if it's architectural plan, ako yung pipirma dyan, an architect, engineer for structural, sanitary for plumbing or plumber, yung nandun. So, electrical. So, along with that, syempre, nandun yung mga registration number nila, team number, the PTR, the date issued, and the place issued, yung mga yung mga PTR number. So, the project title, so lalagay lang natin dito yung project title natin, which is the wait lang, nakalimutan ko. Which is a two-bedroom residential dwelling. One-story, two-bedroom residential dwelling. So, ito yung type natin dito. One-story. Two-bedroom dwelling na lang. Yan. So, location. Yung location, pwede natin ilagay yung ating, yung address nyo. Lalagay ko na lang dito. So, i-edit nyo to So, the owner. So, lalagay natin Mr. and Miss. Assuming that is your parents, your last name. Tapos yung proponent, tatanggalin na natin siya kasi hindi na natin siya kailangan. So, gigit na lang natin to. You have to make the adjustment on this. Yan. Tapos, drawn by, of course, your name, kung sino po yung gumawa ng project.
And check by. Syempre, ako yung mag-check. So, approve ako din. And the date, of course, kung ano yung date mong dinrawing. Kung kailan mo dinrawing yung project. And the drawing sheets. Halimbawa, for this project, what is indicated on the sheet, of course, floor plan. We have to add floor plan table on this. Hindi siya as shown. Kasi pag as shown, ibig sabihin multiple or minsan naghahanap ka, lalo na if you're doing a project na tapos na. So, meron dyan na drawing details na kailangan mong hanap-hanapin, buong page pa yung aaklatin mo. Unlike dyan sa part na yan, if yung project mo is tapos na, hanapin mo na lang which is which, like the foundation plan, nakasulat na lang dyan, drawing details. Hindi mo na kailangan bukulatin, lalo na kung nakabind yung mga drawings natin ng isa-isa. So, sa sheet number, of course, A for architect, kung sino yung pipirma. So, the professional na pipirma dito is siya dapat. So, for A, signifies for architect. So, pag civil naman, DP, for our building plans. Kasi, A for architects, tapos S naman, ano yung sa S? For structural, and yung pipirma is the civil engineer. So, bago natin yan, nilagay ko lang yung ating paper space, yung ating paper, drag ko lang siya. So, kukunin ko yung center niya by clicking CO and M2P. Ibig sabihin, ano sabi niya dito? Middle of 2 points. So, yung point na to, end point na yon, ayun yung gitna niya, ibig sabihin. So, para ma-move ko siya ng perfect na gitna, kukunin ko din yung gitna nung mismong drawing, M2P, and siyempre, kailangan naka-on yung mga snapping points natin. So, ito siguro. Ayan. So, ayan. So, hindi natanggal yung una. Tanggalin natin. M na lang yung gagawin ko. M2P, hindi na-copy. And M2P ulit. And kukunin lang natin yung gitna nila. For this, tsaka ito. Para naman yan. So yan, nakagitna na siya. So tatanggalin lang natin tong dapat area. Tapos, syempre yung label, nandyan, the scale 1:100. So, before proceeding natin, mapiprint ang ating layout, pwede tayong click ng Control P. Yan, lilitaw siya. Or, may another siyang option dito na print. Makikita niyo sa ating drop-down menu, nandyan siya yung print and click plot. So, name dito yung mga page setup. Pwede nating i-rename yung bawat page setup na gagawin natin. Like this one, this is the plot model. So, sa ating gagawin naman for the project, pwede tayong gumawa ng plotter. Pwede tayong mag-AutoCAD PDF, high quality print, or smallest file. So, sa general documentation, this will produce a standard or minimum amount of quality of PDF or document file. So, high quality naman, of course, dahil high resolution siya, high din yung file size natin. Pero for our project, para madali nating ipasa sa akin, so, mas gusto ko yung naka-general documentation. So, click the general documentation. Tapos, dito, kung makikita nyo, plot style table or pen assignment. So, if alam niyo yung pen assignment, makikita yon sa layering. So, X natin to. Makikita natin yon. Halimbawa, kinik ko tong line na to. This magenta here. So, yan. Yung layer na yan, ball. Makikita nyo, properties. And, ito, i-click mo to. This is the line weight. Yan. So, this signifies as the line weight. So, yan, sinisignifies niya kung ano yung, ibig sabihin ng line weight, ano yung thickness ng line. So, when drawing, di ba, meron tayong hierarchy of lines. Meron tayong may manipis, may makapal, para mas makita yung drawing. So, I believe, kung nagawa ng maayos yon, pupunta tayo sa layer para hindi natin sila isa-isang nandun. And expand natin itong window na to. Yan, makikita nyo. Line type. Ay, lock pala. So, hanapin natin.
Transparency, hindi. Ito, line mate, sabi niya. Yung wall, syempre, mas gusto ko yung wall ng makapal. So, tama yung ginawa ni Sir Adrian na makapal siya, pero kapalan pa natin. Gawin natin 30. So, the rest, if ginawa mong ganyan, label, the rest, ang mangyayari is, lahat is manipis na lang. So, default niya is, ang default na line weight niyan is 0, 0 means yung pinakamanipis, 0.1 sa TechPen. So, bakit kaya naka-5 to? So, yan. So, yan, control P natin. So, balik tayo sa ating, dahil hindi ko na-apply to, na-apply to layout kanina, but pinatunan naman natin yung general documentation and dito naman sa pen style table, meron tayong iba-ibang style. So, grayscale, para gray yung mga pattern natin. Titingnan natin, ha? Preview natin. Yan. Kung mapapansin nyo, naka-grayscale sila. Yan. So, pero, meron siyang another style as a monochrome. Yan. Preview, pag naka-monochrome siya, yan. So, ibig sabihin ng monochrome, lahat yon ay black. So, hindi ko alam bakit makapal lahat yung ating wall. So, apply to layout lang natin. So, makapal lahat yung wall natin. Dimension. Dapat, ang dimension natin is pinakamanipis lang. At manipis lang din dapat yung hatch. So, others. Siyempre, ninipisan lang din natin. Yan. So, balik na naman tayo sa pag-edit. So, meron dito, paper size. So, hanapin natin yung size ng A3 paper. Hanapin lang natin dito. Yan, sa paper size. A3. So, I saw full A3. Yan. Tapos, drawing orientation. Landscape. Siyempre, of course. Tapos, parang full dapat siya. A3 full. So, pwede naman natin na walang boundaries. Kung makikita niyo siya dito sa ating window, meron siyang mga boundaries. Meron siyang hindi ipiprint, pero para makuha natin yan, kuha tayo ng custom paper size. So, add. So, use existing. Yung existing natin, which is the A3 paper. Hanap lang tayo ng A3 paper dito. A3 paper, yan. Nandito lang sila. Next. So, dahil mali yung ano niya, yan. Next, yung printable area niya, 0, 0, ay. Next, so printable area is 0, 0. Para actual size siya. And click. And pwede natin siyang i-rename as A3 paper. Yan. Next, and finish, and click OK. Tapos, hahanapin natin siya ngayon sa paper size. So, dahil nagawa natin siya into AutoCAD PDF, ito na siya. A3 paper, kung makikita niyo. Yan. And click, sabi niya, plot area. What to plot? So, display. So, display, ibig sabihin, kung ano lang yung naka-active sa ating model space. Yan. Kung pinreview natin siya, di ba dahil nahati siya, ayan lang yung ipiprint niya. So, para magawa yung buong paper natin, kailangan natin Windows. Click Windows and ano lang natin, i-zoom out and click this one and this one. Drag lang natin and preview na natin. Yan. So, nakikita nyo, meron siyang mga ganyan. So, gagawin na lang natin is center plot. So, yan. So, pag sinenter plot nyo, mapapansin nyo, yan. Wala na siyang, nasa gitna na siya. Naka-automatic na siya na pagpa-plot ng maayos. So, yan. Kung mapapansin nyo, wala siyang line weight. Ay, meron pala siya. So, the dimension itself, kung nakikita nyo, manipis. Compared sa ating mga walls,
is ayun yung tinatawag na line weight. So, yan. And click. Dahil ayaw pa natin siyang i-print, hindi pa din tayo sure, apply to layout muna tayo. So, ito, i-discuss ko pala sa iyo yung pen style table. Nasa monochrome na tayo, di ba? So, if wala kang nilagay na pen style table, none, ang makikita nating preview is, yan, kung ano yung nakakulay sa ating floor plan, ay sa ating model. Kung ano yung kulay niya, cyan, magenta, green, ayun yung actual na lilitaw. So, kaya kapag monochrome yung ginamit natin, is ganyan. Ma-explore nyo din to after ganyan, after ginawa nyo na. Tapos, plot options. So, sa plot options, madami siyang mga options. So, kaso ang importante dito is plot stamp on. Yan. Tapos, plot with plot style. So, ang sinasabi niyang plot style dito is ito. Yung nasa taas. Kasi pwede kang mag-customize dito ng plot style. Like, yung plot style ko, i-preview natin. Yan. Nagkaroon siya ng plot style. So, yung kulay na magenta, yung kulay orange, nagkulay orange siya kasi, ayun yung plot style ko. Mapapansin nyo. Kaso, ibabalik natin sa monochrome. Yan. So, plot stamp on, ito naman yung ibig sabihin kung saan nakalocate yung mga folders natin. Yung drawing itself, kung saan siya nakalocate. Like, if I click this one, and click natin yung preview, yan, makikita natin na kung saan nakalagay yung drawing. So, user, downloads. So, ginagamit to sa mga firm usually. Kasi sa mga firm, lalo na yung mga malalaking firm, yung mga turnover rates dyan, hindi natin may iwasan. Like, may nag-resign na mga tao sa kalagitnaan ng mga projects. So, minsan, hindi nila nakikita yung mga previous drawings na na-handle ng taong to, yung nandun na sa PC, unless dun sa printout na. So, ginagamit to, mahalaga tong plot stamp on para makita yung mga projects ng mga previous na humawak dun sa mga projects na yon. So, nai-edit din pala yan. I-click mo lang to at nai-edit siya. So, ano yung nakalagay doon sa plant stamp field? Drawing name, date and time, kung kailan siya inalter or ginawa. So, device name. So, nandito din naman siya yung advance, kung ano yung size ng mga, kung ano yung size niya. So, pwede natin siyang 0.1 lang and click OK. So, OK and preview. So, yan. Kung mapapansin nyo, lumit siya, di ba? Kanina, in-overlap niya lahat yan. So, yan. Pwede natin siyang itanggal. Tanggalin. Pero nasa sa inyo. And, pag click natin to OK, mapaprint na siya, mapaproduce na siya as a PDF file. So, pwede naman tayong rekta-rekta na ayaw ko ng i-PDF. Gusto ko i-rekta ko na sa computer. Sa printer pala. If may printer ka, pwede mo siyang i-rekta. Yan. Kung makikita niya, use default A4 size. So, dahil wala akong A3 size yung printer ko, dinefault niya ng as A3 size. So, nawala na naman yung ating size na ginawa kanina. So, babalik tayo sa ating general documentation and apply to layout and okay na. Tapos, pa-pop up niya, sabi niya, browse plot file. So, ilalagay na lang natin kung saan natin siya ilalagay. So, for example, gusto siyang ilagay sa ating desktop and click save. So, files of type, PDF syempre, and click save. And yan, kung makikita nyo yan, na-produce niya siya ng PDF format. So, I expect sa mga susunod nating gagawin, naka-paper space na sila, hindi na DWG yung sasend niya sa akin, but ano na siya, naka PDF format na lahat ng mga activities na proceed natin. So, that's all. Thank you! Ay, wait, hindi siya nakita. Wait lang pala. Ulitin ko yung pag-share. Yan.
Yan. Kung nakikita niya, yan na siya. Ito na yung na-produce kanina. Hindi kasi siya nakita kasi naka-share lang ako, naka-present lang ako as yung ating AutoCAD. So, okay na ba? All good? So, yan. Thank you and have a good day sa inyo and Happy New Year!